Inyo ang Panginoon. So katulad po ng pinahayag natin sa unang linggo na ito ng taong 2025 ay nais ng Diyos na pakinabangan natin ang biyaya na kanyang pagpapahayag, pagpapakita at pagpapakilala. Tawagin natin ang Epifania. Kaya lang, mas sanay tayo sa salita 3 things, tatlong araw. So bahagi ko ng pagtugon na nawa higit natin maunawaan na ito ay pagkapahayag ni Jesus noong Pasko at noong bagong taon sa listahan ng mahal na Birhen Maria bilang ina ng Diyos ay nakita natin yung mga pastol. Ngayon naman ay yung tatlong hari o tatlong pantas. Yung mga pastol ay sumisimbolo sa mga Hudyo. Si mga Hudyo yung mga pastol. Itong tatlong pantas, sumisimbolo sa mga, kung tawagin natin ay mga tinatawag natin hindi Hudyo, mga pagano. Bahagi yun kapag sinabi natin pagano, sa pagtingin ng mga Hudyo, hindi sila Hudyo. Kaya, huwag ko kayong magalit kapag narinig ninyo nga, sinabihan kayo mga pagano. Bahagi yun. Ibig lang sabihin, hindi kayo katulad ng pananampalataya ng katulad ng kanila. Pag narinig ninyo yung salitang pagano. Nagkataon lamang nung panahon ng mga Israelita, ang kalimitang mga pagano yan. Polytheists. Ibig sabihin na niniwala sa maraming Diyos. At nagkataon na ang Hudyo ay nagkataon monotheist. Isa ang pinaniniwalaan ng Diyos. Pero yun ang ibig sabihin ng pagano. Magkaiba ng pananampalataya katulad ng sa iyo. Huwag kayong magalit kapag tinawag kayong pagano. Magalit kayo kapag tinawag kayong masamang pagano. Kasi pagka sila rin at tumatawag sa iyong pagano, pwede ko rin silang sabihan pagano. Bahagi ko yun, pero huwag yun lang hustahan bilang masamang pagano. Pero yung hamon na pinapamanig ngayon sa araw ng Birhen, ang kanyang pagliligtas ay pinakita na para sa lahat, hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang handog ng kaligtasan ay hindi lamang sa mga Hudyo. Ang ating paniniwala, ang pagliligtas ng Diyos ay nanggaling sa mga Hudyo. Sapagkat si Jesus ay Hudyo. Ngunit ito ay inihahandog para sa lahat ng bansa, sa lahat ng lahi, sa lahat ng uri ng tao. Ano maging gabay natin ngayon sa pagdaan natin ng taong 2025 ang dakilang kapistahan natin. Sapagkat sabi nga natin kung isa ay itong bagong taon ay nagbibigay ng maraming agam-agam at takot kung ano yung mangyayari. Sabi nga, pwede natin harapin ang 2025 na may takot. Pwede tayong pangunahan ng mga takot para sa taong 2025. Pero pwede rin naman tawagin na namin natin. Instead ng fear of the unknown, kasi unknown, hindi natin alam kung ano mangyayari, ay pwede natin siyang tawagin din natin exploration of the unknown. Tingnan natin kung ano ang darating na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. So, dalawang uri ng pag-iisip.
tatlong bagay. Una, bagaman hindi natin alam kung anong mangyayari sa 2025 o maaaring sabihin na natin mas maganda ba o mas malala sa mga nakalipas natin mga taon. Pero huwag natin kalimutan na rin. Katulad ng tatlong hari. Sino hinahanap nila? Anong sabi nila? Nasaan pinanganak rito ang hari ng mga Diyos? Ang hinahanap nila si Jesus. Kahapon, may mga tumanggap ng unang komunyon, mga bata, ay sabi nga natin yung isang iyaya na huwag natin kalimutan na alin. Kasama natin si Jesus. Tinatanggap natin si Jesus. Hindi lamang sa salita, ngunit katawan at dulo. Yan ang maaaring pinaalala sa atin. Kaya nga, pinagsisimba tayo pag-araw ng linggo. Isama natin palagi si Jesus. Katawan at espiritu. Kaya kung ano man yung hamon na pwedeng tatahakin natin ngayong taong 2025, huwag natin kalimutan kasama natin si Jesus. Kasi bahagi yun, yun yung kahalagahan ng isang biyaya ng alin, ang Diyos na narito. Kaya ang tawag natin ay Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Kaya ano man ang ating hinaharap sa pagkahan natin sa bagong taon na ito, nawa, bahagi mo na magkaroon tayo ng lakas na harapin ito. Bakit? Kasama natin sa Jesus. At hindi tayo naiiwanan ng Jesus. Tayo na lang naiiwan kay Jesus. Kaya huwag natin iwanan sa Jesus. Bahagi ko yun ang magbibigay sa atin ng lakas na makita natin yung mga pangyayari para sa taon ng 2025. Pangalawa, bahagi ko ng pagkilala na nangatatuan nila sa Jesus, itong tatlong palpas. Sabi nga ay nung makita nila yung tala, hindi yung tala na gumagabay sa kanila. O nagkadayin yung talang sinasabi, si Jesus mismo ang tala. Kaya ating ito ganda sa kanya between stars. Yan ang walang iba kundi yan. Si Jesus yan. Ay nagdala ang mga pantas. Pagkatapos ulit, sinamba nila si Jesus. At naghandog ng mga alay ng insenso, mira, at ginto. Kaya yung tunay na pagsamba, dapat humandog sa paghahandog. Wala akong pagsamba na walang paghahandog. Anong handog natin? Anong inihandog natin? Kung minsan nag-iisip natin tayo ang pinag-handog. Makita ko natin, anong yung inihandog natin? Ay parang sa mga pantas, mira, insenso, at ginto. Hindi yung sabihin niya, anong meron ka? Hindi naman kinakailangan pang mahalaga yan the act of offering. Sabi nga may inambag ka ba? Baka reklamo ka ng reklamo, wala ka naman palang ambag. At sabi nga ako minsan, ang kalimitan mga reklamador, yung mga hindi nag-aambag, hindi, mag-aambag ka, pwede namin ambag kung anong meron ka. Panalangin. Magandang tayo ng panalangin. Sabi nga natin, maraming tayong panahon para tayo magdasal. Mag-alay tayo sa harapan ng may kapal. May mga bagay na nais natin makamit. Nakita natin ang kawalan. Ipagdasal natin. Kanina, kagabi pa, walang ilaw.
Sino ba sa atin nagdasal ng Panginoon? Sana po magkaroon ka ngayon ng kuryente. No? Mga simple, pero bahagi mo yun. It is an act of offering. No? Saan pa? Yung ating yung ating mga mabubuting halimbawa. Hindi para ipagyabang. Minsan, yung magaganda natin ginagawa, wala na tayong ginawa, hindi magyabang. Hindi, no? Ihandog natin yan. Ialay natin yan. Sa lipunang ginagawa, kung isa sinasabi, bakit hindi umuunlad ang ating bayan? Bakit may inambag ka ba? Baka wala kang inaambag. Kasi yung pag-unlad ng isang bayan, ng isang pamilya, ay hindi lang ang pagkilos ng ilang tao o ng isang tao. Yun ay pagkilos ng alin. Nung sabi nga natin, yung tawag natin networking, hindi networking na scam, ha? No? Hindi yung kapag nauna, yun lang yung mayaman. Yung networking natin, yung pinagsama-sama, yung pwede namin gawin para umunlad ang ating pamilya, yung ating baryo, yung ating bayan, yung ating simbahan. Ginawa yung huwag natin kalimutan. At nakikita natin, there is no progress in isolation. Bahagi yun. Progress is always a networking. Yun, sama-samang tulong-tulong. At sana po, isama natin yan sa ating pag-aantong. Ano ba? Na pwede natin ialay pagmiling ko, service. Bahagi mo, ano yung pwede natin gawin? Maliit man na bagay o malaking man bagay. Pagkakataon na kung saan ay sana po ay tayo ay readily available na magtulong-tulong. Sabi nga, kung isang sabi ni bakit ang Israel, napakaliit na bansa, ay kaya nilang gano'n? Kasi, no, they're only, ang Israel ay 10 million people. Tayo, mag-ilan tayo? 140 million Pilipinos. Bahagi yun. Na kung saan nila kailangan. Bakit? Yung kanilang paglilingkod, napakahalaga. So yun, anong ialay natin? Kung anong mayroon tayo. Panalangin, mabuting halimbawa, paglilingkod. At huwag natin kalimutan na ialay natin ito, hindi sapagkat gawa natin. Kaya nag-alay ang tatlong mago, si Caspar, Melchor, ang bahagi ko na kung saan kaya nila inialay ito. Bakit? Sapagkat nakita nila yung dakilang pag-aalay na walang iba kundi si Jesus. Ang Diyos na naging tao. Pakikiisa ang ating pag-ahandog ay pakikiisa lamang sa dakilang pag-ahandog na Jesus. Bahagi dahil sa nakita nila si Jesus na naghandog ng kanyang sarili, ang Diyos na naging tao, anong sabi nila? Magkabahagi ako yan. Kasama ako yan. Hindi lang ko tagapanood. Bahagi ako ng pagliligtas ng Diyos sa daigdig na ito. Pangatlo, nung sila'y pauwi na, ay nagsabi ang Panginoon sa kanila sa pamagitan ng panaginip, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Yung tatlong hari, may mensahe ang Diyos sa kanila. Sa atin, may mensahe rin ba ang Diyos? Hindi lang ako sapagkat iniiwan natin ang taong 2024 at tinatahan natin ang taong 2025. Pero sana makita natin anong mensahe ng Diyos sa atin. Hindi baga wala bang sinasabi ang Diyos? Hindi mo pwede walang sinasabi ang Diyos. Kung talagang nakatagpo natin sa Jesus,
Sigurado may sinasabi sa atin ng Diyos. Maaaring sa panaginip. Maaaring sinasabi siguro sa pamagitan ng tatay mo at nanay mo. Maaaring sa pamagitan ng asawa mo. Maaaring sa pamagitan ng kapatid mo. Maaaring sa pamagitan ng banal na kasulatan. O maaaring sa pamagitan ng mga dokumento ng simbahan. Pero, anong mensahe sa iyo ng Diyos? At anong gagawin natin sa mensahe? Makinig tayo. Baka kaya hindi natin napakinggan yung mensahe ng Diyos Ang ingay natin. Makinig tayo. Pero sigurado mo may mensahe sa atin ng Diyos. Pakinggan natin at follow the instruction. Carefully. Bahagi yun. Sabi nga natin, kapag sinabi natin follow the instruction, hindi din kung maaari. Kaya nga, tayo naman nagkaroon ng NCE. Well, hindi na tawag NCE ngayon. Hindi ko na alam kung ano yung tawag. Nakalimutan ko na. Pero yung sabihin, kapag kumuha ka na exam na yan, nakalagay, fill yung circle na sa tingin mo ay tamang sagot. Kung ang halimbawa, nakita mo ang sagot ay letter C, yun, i-fill yung pangatlo. Pero kapag ang ginawa mo, binilugan mo yung pangatlo, tama yung sagot mo. Pero ituturing na mali yun. Bakit? You are not following instruction. So magkaiba yun. Ang mensahe ng Diyos ay binigay niya para nawa pakinggan natin at masunod natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sundin natin yun. Naging bahagi yun para hindi natin makita yung hindi na pagkilos natin. Kasi kung hindi natin napakinggan yun, paano natin masasabi yung sinasabi ni Maria na nawain maggawa natin? Ano sabi ni Maria? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. E ba't hindi natin magawa yung sinasabi ng Diyos? Hindi ko po alam, Father. Kaya nga, listen and follow the instruction. Dito po tandang ito. Huwag natin kalimutan na palagi natin kasama si Jesus. Pangalawa, ang ating pagsamba sa Diyos ay kinakailangan umantong sa ating paghahandog ng ating sarili bilang pakikisa natin sa paghahandog ni Jesus. Pangatlo ay tumugon tayo sa mensahe ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Ang taon na ito ay isang taon na makita natin na tunay na magbigay sa atin ng walang hanggang kagalakan.